na manungkulan at mag-lead sa atin, pero saan nila dinala ang ating bansa? Mukhang Nasaan tayo ngayon? maganda lang ito. Halos gusto nila ibenta ang sovereignty ng Pilipinas. Isa na dyan, ang ating former President Rodrigo Roa Duterte na nasa Netherlands ngayon. Bakit? Ang tanong ng maliit ng mamamayan na naninirahan under the Republic of the Philippines, inutil na ba ang ating mga Supreme Courts dito? Inutil na ba ang mga korte ng Pilipinas? Wala na bang kapasidad ng mga abogado upang ipatupad nila ang umiiral na batas sa ating bayan? Yan po ay katanungan ng maliliit na tao na tulad ko. Mga kapatid, mga mahal kong kababayan, mga mahal kong Pilipinong naninirahan under the Republic of the Philippines, mayroon po tayong pribilehiyo. Gamitin natin ito. Ibinigay ito sa atin ng Constitution Law upang i-exercise natin. Isa na dito itong pagtitipon natin na ipahayag natin ang ating nararamdaman at pagkadismaya sa gobyernong ito. Alam niyo po, hindi ko maintindihan itong mga namumuno sa mga agency ng gobyerno under the government of Marcos. Mayroon bang isang ombudsman na talo niya pa ang DOJ ngayon? Talo niya pa ang spokesperson ng presidente ngayon? Na siya ngayon ang naghahayag kung anong mayroon na dumarating sa Pilipinas para dito sa oposisyon. Mantakin nyo, buti pa siya, may kopya ng arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Sana all. Yun na lang ang masasabi ko. Diba? Kaya ka, Eric, naninindigan kami, kaming maliliit na mga mamamayan, kaming walang kapasidad pumunta dito sa EDSA, walang pamasahe, pero pupusisan ko sila ngayon. Hinihikayat ko kayo mga kababayan, kayong mga nanonood dito sa social media, gumising na po kayo. Yung flood control na yan, andito sa Metro Manila ang baha, nandun sa Davao nag-imbestiga. Sana all. Gumising po kayo. Magboses po kayo. Samahan niyo po kami rito. Maawa kayo sa bansa natin. Maawa kayo sa mga anak niyong maliliit dahil mamanahin nila itong problemang ito. Correct. Naniniwala ako Katulad na hindi nyo, pa mga huli tol. ang lahat. Ang Diyos marunong. Ang Diyos mas matalino sa kanila. Nalilin lang yung Huwag utak na nyo. nating hintayin na tayong walang kasalanan, ibigay nila ang kaparusahan sa atin. Yan ang ginawa nila kay Tatay Digong. Ako, umiiyak ako nung panahon na panunood ko sila dito sa Villamor at itinutulak yung ating dating presidente. Durog na durog ang puso ko. Wala akong magawa. Bakit? Etong mga nakaupo na to, sila ang may puwersa. Tayo wala. Pero hindi nila pinakinggan ang taong bayan. Sila ang dapat pinakinggan ng mga ito. Bakit? Ba't ko nasabi yon? Tayo, na mga maliliit ng mamamayan, ang nagluklok sa kanila dyan. Tayo, ang nagbigay ng mandato sa kanila para magkaroon sila ng power. Ngunit ito ang nangyari. Nasaan tayo ngayon? Nandito sa lansangan para iyag ang ating mga damdamin. Kaya ako'y nananawagan. Kayo dyan na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Yan, kayong nakaupo, subukan yung tumayo. Marcos, Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. One more time with feeling. Parang saging, may feeling. One more time. Marcos, Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Sabayan niyo si Eric. Marcos resign. Aristuhin.
ikulong. Sa selda 13, Marcos resign, aristuhin, ikulong. Sa selda 13, Marcos resign, aristuhin, ikulong. Sa selda 13, Marcos resign, aristuhin, ikulong. Sa selda 13. Bakit selda 13? Tanga. Yun po ang pinakamalas na selda. Walang CR. Doon sa dapat ikulong. Sa selda 13. Pakinggan natin ang boses ng isang nanay. Boses ng kababaihan na nagsasabi. Until dumating sa puntong ito na actually first time kong mag-join ng rally. At maraming natagdag sa aking isipan yung mga tanong. Pero yung pinaka-relevant siguro ngayon, nakikita naman natin at nararanasan natin yung current events sa Pilipinas ngayon. At ang pinaka-questionable sa ating sitwasyon ngayon ay yung accountability. Transparency, pwede nilang i-deny. Meron silang speaker sa House at saka sa Malacanang. Pero yung sinasabi nila, yun ba yung naoobserbahan natin sa ating experience araw-araw? Nakikita natin na hindi tugma yung kanilang sinasabi. So, ano yun? Okay lang ba na maging public liars sila? May pinag-aralan naman sila, nag-graduate sila sa mga universidad. Pero bakit hindi mahalaga sa kanila yung pagtatapat sa taong bayan, lalo na live sila sa Malacanang Press Corps, tapos alam nila puro sinungaling ng pinagsasasabi nila. Marami pa akong ibang mga tanong eh. Actually, hindi ko na-prepare yung speech ko, biglaan lang. Isa sa mga tanong na nasa isipan ko is that si dating Pangulong Duterte ay wala naman talagang naging kaso dahil dinismiss ng Supreme Court. Pero bakit ang tagal niya doon sa ICC eh? So ang natanong sa aking isipan is hindi ba yung illegal detention sobrang tagal na niya doon sa Hague, tapos hanggang ngayon hindi pa ma-approve nila yung accusations at kukumahog pa rin sila ng ebidensya. At yung sino ba yun? Si Conte, yung attorney Conte Utak. Bakit sa nilaki-laki ng bungangan niya, yung ebidensya, bakit wala? Diba? Nakakagigil eh. Ano pa? Okay, so ngayon, alam na ng ICC na na-drop na yung case against P. Duterte tungkol sa EJK. So anong ginagawa pa rin niya doon sa The Hague? Bakit? Di ba parang common sense lang na wala naman palang kaso, pauwi na lang natin si Tatay Diggs. Pero ang tanong, sa atin meron tayong common sense eh, bakit yung ICC wala? Di ba ang gagaling nila? Mga judge sila, tsaka international lawyers. May pinag-aralan sila eh, pero pagdating sa common sense, wala. Ano ba? Yung nag-kidnap kay Tatay Diggs, alam naman natin at na-monitor din natin doon sa mga findings ng mga attorneys at saka mga ibang vloggers na wala naman talaga na ipakitang ang tawag dito, warrant of arrest, o maski yung Interpol
sinasabi nung bangag nating Pangulo na anong Interpol pinagsasabi eh, may nakita ba tayo? May piniresenta bang red notice doon sa Senate hearing? May pinakita bang warrant of arrest para kay Tatay Digong nung nag-Senate hearing si Senator Amy Marcos? Wala tayong nakita eh. So, nasa yung common sense doon? Hindi ba, napaka-illegal nung ginawa nila. So dapat, isa pang tanong, hindi kaya dapat bilisan din umaksyon ng Supreme Court tungkol doon sa bagay na ito dahil the more na nadidelay, justice delayed, justice denied. Pero sana wag naman kasi co-equal branch of government yung Supreme Court. Pero bakit pagdating sa issue nito masyadong mabagal or masyadong tahimik at parang hindi sila nanununguna sa paninindigan maski na co-equal branch of government sila. Bakit nila pinapatagal? Kasi ang feeling ko lang kasi hindi rin ako attorney. So, ang feeling ko lang pagka nag-uutos ang Supreme Court na pabalikin na kaagad si dating Pangulong Duterte dahil dismiss na yung kaso, eh di dapat ginawa na nila para hindi na mapatagal yung paghihirap ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Well, tanong lang naman sa isip ko yun pero hindi ko rin sure kung legally okay ba yan o ano na ano pa kaya. Well, medyo nervous na ako ngayon, may stage fright, so hindi ko na maalala yung ibang mga tanong sa aking isipan. Pero ang love ko, mas marami pa yan bigla ko na nakalimutan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hey bro! Palakpakan natin si Brother Jacos, representing ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Thank you at be back on November 30. And we like that kind. Groovy na groovy. Yes. Papakinggan natin ang isa pang advocate for environment. At para sa kanya, kung bakit gusto ni Bongbong manatili sa poder, dahil nais niyang i-control ang malalaking minahan sila ni Martin Romualdez. Minahan ng pagnanakaw sa pondo at minahan ng ginto. Ito ang tinitira nila Martin Romualdez. Alam niyo ba kung sino ang pinakamalaking bumibili ng mga ginto, nickel at comprador ng lahat ng minimina sa Pilipinas? Si Martin Tambaloslos. Barko-barko na mga nickel ang kanilang ibinibenta sa China. Tapos kung makapostura, wow, anti-China. Pero barko-barko, ang isang barko ng middle grade nickel ni Martin Romualdez, 60 million pesos ang tubo. Isang barko pa lang 60 million pesos. Malinis yun. Siya na rin ang may-ari ng Benguet Mining. Siya na rin halos ang nagkokontrol ng Felix Mining. Wow! So si Martin Romualdez ay wala sa poder bilang presidente, pero nagagamit niya ang poder ni Marcos sa pag-abuso sa ekonomiya at patrimonya ng buong bansa. Yan ang undeniable truth. Si Lisa Araneta, hindi elected official, pero ang poder ni Marcos nagagamit niya at ng kanyang kapatid na si Martin Araneta para lumaganap ang sindikato sa agricultural smuggling, cartel at hoarding ng bigas, asukal, sibuyas at pati na sa mga transaksyon sa Bureau of Customs. Hindi siya presidente, pero dahil presidente si Marcos, nagagamit niya ang poder ni Marcos. Ganon din kay Romualdez. Pakinggan natin, kaya dapat ang unang mag-resign, tanggalin mo ang ulo, lahat sila babagsak. At sino ang ulo na walang utak pero kriminal ang diskarte? Si Marcos. Matatanggal si Marcos sa poder, ang sindikato ni
isa ng kapatid niya matatanggal din. Ang sindikato ni Martin Romualdez matatanggal din. At lahat ng mga magnanakaw sa DPWH at iba pang sangay ng gobyerno, pag wala si Marcos, lahat sila matatanggal. Ayaw nilang pumalit si Sara Duterte dahil ipapakulong sila lahat. Iyon ang dahilan. Makukulong talaga sila. Kung mahirap arikluhin si Rodrigo Duterte, dobling mahirap arikluhin si Sara Duterte. Yan ang totoo. Kaya takot sila kay Sara Duterte. Mahirap po arikluhin ang isang Sara Duterte pag siya ang naging presidente, ang mga magnanakaw, ang mga terorista, ang mga droga, ang sindikato, at mga mandarambong, ang mga pixer. Wala lahat yan, ubos. Kaya ayaw nila kay Sara Duterte. Yan lang naman yun. Lahat ng ayaw kay Sara Duterte ay gustong manatili ang sindikato at kriminal na gobyerno ni Marcos dahil pinapakinabangan nila. Yan. So pakinggan natin ang naturalist at natural environment advocate protector. Siya na magpakilala ng kanyang sarili at bibigyan natin siya ng pagkakataon dito sa panawagang Marcos resign, Marcos alis dyan, bangon sambayan ng Pilipino. Na po nila ang presyo ng bigas, sibuyas at lahat na produktong agrikultura. At kung tayo ay patuloy na magpapasahog at matakot sa pamumuno ni Bongbong Marcos, walang mangyayari po sa ating bansa. Patuloy po tayo nalulubog sa kahirapan at napakababa na po ang tingin ng gobyerno ni Marcos Jr. sa bawat sambayan ng Pilipino. Kasya daw po ang 500 pesos na Noche Buena sapagkat ham daw okay na. Sabi ni Claire Castro, mayroon naman daw yung nakapackage na chop suey. Tanginan niya, chop suey pang Noche Buena, putang ina niya. Diba? O, kung hindi pa naman sila tanga at kung hindi po napakaliit yung pag-iisip nila sa sambayan ng Pilipino, hindi nila ito maiisip. Nakatawa pa, pinagtatawanan lang po tayo. Kaya dapat magkaisa na po tayo. Kasi kagaya ng paulit-ulit na sinasabi ko, tuwing ako ay binibigyan ng mikropono, sinasabi ko na hindi na dapat tayo manahimik, hindi na dapat tayong matatakot. Kung kami po na political vlogger ay pinagbabantaan at kung ano-ano pang pananakot na sinasabi nila, susunod daw po kami sa pinatay na kapitan doon sa Davao, sa Digos. Kami po ay hindi natatakot sapagkat ang ating pinaglalaban ay hindi po ito para sa ating lahat, kundi ito ay para sa kinabukasan ng susunod pang henerasyon. At kung patuloy po tayong matatakot, patuloy po tayong tatakotin at patuloy po tayong lulubog sa kahirapan. Ang sabi ng ambasador ng France kahapon, walang mga negosyanteng France na pupunta na sa Pilipinas sapagkat natatakot na sila na pumunta pa dito dahil ang buwis na ibabayad lang nila ay kukurakutin lang. Buong pamilya, ang Marcos ang magnanakaw na. Kaya dapat maninindigan po tayo, magkaisa tayong lahat. At ang itong kick-off rally na ito, kung sinasabi ni Eric, kaunti man tayo, magparami pa po tayo. At hindi dapat tayo mananahimik at hindi dapat tayo titigil kapag ito na yung pagkakataon na tayo po ay maninindigan dahil may mga leader, grupo at organisasyon na namumuno sa atin. So kailan pa po tayo sasama kung lahat ng mga organisasyon, leader na naninindigan ay patuloy ng mananahimik at gugurgurin at kanilang tatakotin? Mga kababayan, magkaisa na po tayo. Ipaglaban ang bansang Pilipinas dahil wala